Naniniwala ka ba na ang kalamansi, maliligtas ka nito sa tiyak na kapahamakan? Ako kasi, hindi. Dati ang tingin ko sa kalamansi, pampaasim lang. Pwede sa sausawan, sa mga pagkain, at sa kung ano-ano pa. Hindi espesyal ang tingin ko dyan. Pero dahil sa karanasan na ito, nagbago ang pananaw ko sa kalamansi. Yung tipong kahit saan ako magpunta, hindi pwedeng wala akong dalang kalamansi sa bulsa o kaya naman sa bag ko. Parte na ng buhay ko ang kalamansi. Kung anong naging dahilan, pakinggan ninyo ang karanasan ko. Tawagin nyo na lamang po akong Jody. Naganap ang karanasan na ito 1993. Dalaga pa po ako niyaan. Nag-aaral pa po ako. Nasa poder pa po ako ng mga magulang ko. Ako ang panganay sa aming magkakapatid at puro babae kami lahat. 4th year high school na po ako noon at bilang ate, ako ang nag-aalaga sa mga kapatid ko, lalo na kapag wala po ang mga magulang ko. Dahil parehas po ang mga magulang ko noon ay nagtatrabaho dahil 4 kami. Kailangan nilang maghanap buhay, magbatak ng buto. Dahil 4 po kami, ang dami namin eh. Tapos lahat kami gustong makapagtapos, may mga pangarap. Kaya talagang laking pasalamat ko sa sakripisyo ng mga magulang ko. Kaya bilang kapalit, kapag wala sila, binabantayan ko ng maigi ang mga kapatid ko. Simulan na po natin ang karanasan na ito. Isang araw po noon wala kaming pasok magkakapatid. Meron kasing malakas na bagyo noon. Nga pala, taga Cebu City po kami. Hindi po sa medyong pinaka-city proper. Yung medyo malapit lang po doon. Nasa isang baryo kami noon. Tapos medyo layo-layo po ang mga bahay. Bukid, puno-puno. Tapos hindi pa sementado ang daan doon sa amin. Ngayon po kasi ay sementado na. Medyo maunlad na rin. Pero noon, talagang hindi pa. Kahit po may bagyo noon, yung mga magulang ko po ay pumasok. Yung nanay ko kasi noon ay nagtatrabaho sa munisipyo, habang ang tatay ko naman isang supervisor sa isang kumpanya doon sa may Cebu City. Kaming 4 po noon ay magkakasama lamang sa bahay. Nagkwentuhan, nagyayakapan, nilalamig kasi ang lakas ng hangin, ang lakas ng ulan. Natatakot kami kasi baka mamaya tangayin yung bubong namin. Tangayin yung bahay namin. Wala doon si tatay. Hindi ko alam ang gagawin kung sakali. Pero nagpakatatag po ako. Bilang ako ang panganay, kailangan kong maging matapang para sa mga kapatid ko. Lalo pa para sa bunso namin na noong mga panahon na yon, grade school pa lang po. Base po sa balita, dadaan daw po sa bayan namin yung mata ng bagyo. Ibig sabihin, talagang masasalanta kami kung sakali. Yun talaga ang pinakakinatatakot ko. Nasa kwarto lamang kami noon at kabilin-bilinan ng tatay at nanay ko. Wag na wag kaming lalabas. Habang magkakasama kami sa kwarto nagdadasal nagkwekwentuhan, bigla nakarinig po kami ng pagtawag. Sumisigaw. Nagtatao po. Kaming 4 naman. Nagkakatinginan. Nagtanungan kami kung sino kaya yun. Bakit ka ako may kakatok sa gitna ng bagyo? Sama-sama naman kaming lumabas, pumunta sa pintuan at pagbukas ng pinto, isang binata po na kaidaran ko ang sumalubong sa amin at kilala ko ang binata na iyon. Kabilang siya sa pamilya na bagong lipat sa aming baryo. Basang-basa ito, nakasuot ng kapote, hinahangin-hangin pa nga. At ang pinagtataka ko noon, nakangiti po itong nakaharap sa amin, partikular sa akin. At meron po siyang hawak na isang malaking mangkok na umuusok-usok pa. Magandang tanghali. Kumain na ba kayo? Nagluto ang nanay ko ng tinolang manok. Ibigay ko raw sa inyo. Sabi kasi ng tatay nyo, may iwan daw kayo dito Kaya naisip namin baka kailangan nyo ng ulam. Masarap magluto ang nanay ko. O heto, tanggapin nyo. Nagkatinginan kami ng mga kapatid ko.
Sa totoo lang, sa baryo po namin ilikas naman po na mababait ang mga tao. Nagtutulungan, nagbibigayan ng mga pagkain at kung ano-ano pa. Pero sa gitna talaga ng malakas na bagyo, talaga lang ha? Sige, tatanggapin namin. Salamat ha. Sige, o eto. Yung mangkok, babalikan ko na lang. Okay. Kinindatan pa ako nung lalaki at sa totoo lang, first time ko lang din siyang nakita ng malapitan. Gwapo ang lalaki na yon at alam niyo naman bilang babae, kinilig, natuwa. Kasi ang pogi talaga ng lalaki na yon. Ang datingan niya po kasi parang James Reid. Parang amboy tapos ang puti. Hindi, maputla. Sama-sama po naming dinala ang malaking mangkok sa aming hapagkainan. Mainit-init pa ito, mabango, mukhang masarap. Kasabay po noon, kanya-kanya na pong ingitan ang aming mga sikmura. Nakaramdam na rin kami ng gutom. Nakalimutan namin na hindi pa pala kami nag-aalmusal noon at nagtatanghalian. Sa sobrang pag-aalala at sa takot namin sa bagyo, nakalimutan na naming kumain. Mabuti na lamang may sinaing na kami noon. Naghain ang mga kapatid ko, tulong-tulong kami. Tapos noon, sabi ko parang may kulang ka ako. Kumuha ako ng kalamansi sa kusina namin, sili at patis. Namana ko na kasi yun sa nanay ko. Mahilig kasi magsawsawan yun. Toyo, patis, kalamansi o suka. Depende sa ulam. At sa pagkakataon na yon, dahil nga tinolang manok, patis, sili, kalamansi, yon ang perfect na sausawan para doon. Nang makabalik po ako sa lamesa, nagsisimula na pong kumain ang mga kapatid ko. Ako naman, umupo na rin po dala-dala ang sausawan ko. Tapos nakikain na rin po ako. At oo, tama nga ang sabi ng binata. Ang sarap ng pagkakaluto ng kanyang nanay. Nakakagilty nga Pero sa totoo lang, mukhang mas masarap pa yung luto ng nanay niya kumpara sa nanay namin. Mabilis pong lumipas ang mga minuto at naubos po namin yung mangkok. Nakaka-addict yung lasa. Ang sarap talaga ng lasa. Bitin pa nga sa aming magkakapatid Yung isang kalderong sinaing, taob po sa amin. Ganoon po kasarap. Pagkatapos po namin kumain, sakto, tumahimik po ang paligid. Alam ko nang ibig sabihin noon. Nasa ibabaw na namin yung mata ng bagyo. Niligpit namin yung mga pinagkainan namin. May naghugas sa amin, may nagpunas, may naglinis at kung ano-ano pa at pagkatapos po noon, balik kami sa kwarto. Tapos noon, bumalik na rin po yung malalakas na ulan, yung hangin at yung malakas na bagyo. Pero Sir Paul, sa awa naman ng Diyos noon, wala pong nangyari sa aming masama. Kinahapunan po noon, dumating na rin po ang mga magulang namin. Humingi sila ng pasensya sa amin kasi nga hindi sila nakauwi kaagad kasi na-stranded din po sila. Kami naman, wala naman kaming magawa. Samantala, in-update din namin sila sa mga nangyari. Tapos doon nga sa nagbigay ng tanghalian sa amin. Sabi pa nga ng tatay ko noon, bukas na bukas ka ako magluluto din daw siya. Magbabalik daw kami ng ulam sa kanila. Pasasalamat. Kinagabihan, hindi na masyadong malakas ang ulan. Ganoon din ang hangin. Pero malamig pa rin po ang panahon. Pero sa hindi ko malamang dahilan, hindi ko po magawang makatulog. Meron po kasi akong kakaibang nararamdaman. Sa sikmura ko po, Sir Paul, para bang may gumagalaw. Hindi ko po mawari sa tiyan ko kung nadudumi ba ako, hindi ba ako natunawan, sinisikmura ba ako. Nakailang ulit na nga akong punta sa banyo. Pero Sir Paul, wala namang mailabas. Basta noong mga panahon na yun, kumukulo lang po talaga ang tiyan ko. Kaya talagang takang-taka ko. Maya-maya naman, narinig ko na umiyak yung bunso kong kapatid. Ganun din yung pangalawa sa bunso. Sumunod, yung kapatid ko po na isa. Kami kasing 4 na magkakapatid na babae. Sama-sama po sa iisang kwarto. Tapos meron kaming 2 double deck kaya kasyang-kasya kami.
At pagkatapos pong umiyak nung 3 kong kapatid, ako naman po ang nakaramdam ng mahapde at matinding sakit sa tiyan ko. Halos mamilipit po ako sa sakit. Sigaw din ako ng sigaw. At maya-maya, pumasok po ng kwarto namin ang nanay at tatay ko. Tapos yun, sinabi namin sa kanila ang nararamdaman ko. Hindi ko na nga alam ang mga sumunod na nangyari, basta makalipas ang ilang minuto, nakita ko na lamang po si Manong Ising doon sa aming kwarto. Si Manong Ising po ang isa sa mga pinakamatatanda doon sa aming baryo. At kapag nagkakaroon kami ng sakit, pilay, lagnat o kung ano-ano mang karamdaman, sa kanya po kami lumalapit, manghihilot at albularyo po kasi ito. Namalayan ko na lamang po na ginagamot niya na kaming magkakapatid. Tapos may kung ano-ano siyang pinapahid po sa tiyan namin. Nagdadasal din po siya, hinihilot niya po yung iba't iba naming katawan at maya-maya lamang meron po siyang pinainom sa aming magkakapatid. Kalamansi juice po ito na may mapait na lasa. At pagkatapos po noon, nagsisukahan po kaming magkakapatid. Marami kaming sinuka, pero ang nakakakilabot po, kulay itim na likido at mga laman-laman yung isinuka po namin. May mga kasama pa po itong mga buhok at kung ano-ano pang mga bagay na alam namin hindi naman namin kinain. Nakakadiri po, ang baho-baho kasi nito. At alam nyo ba, pagkalabas po ng mga bagay na iyon, instant nawala po ang hindi magandang pakiramdam namin. Yung sakit, yung habdi, yung parang gumagalaw. Balik po sa normal yung pakiramdam namin na para bang walang nangyari. Iba na lamang sa panghihina. Buboy, nayanggaw ang mga anak mo. Ano bang pinapakain mo rito? Wala naman ho. Bakit ho? Paano ho nangyari yun? Kung ganun may kung sino bang nagbigay ng pagkain sa mga anak mo? Oo daw. Yung bago nating kapitbahay, binigyan daw sila ng tinola kanina. Mga iha, nung kinain nyo ba ito gumamit kayo ng kalamansi? Opo. Nagsawsawan po ko ng may kalamansi, pati sili. Kami po, lahat po kami gumamit nun. Maswerte kayo. Dahil doon hindi nagtuloy ang yanggaw. Nahihirapan ang yanggaw na kumalat dahil sa kalamansi. Swerte kayo dahil kung hindi, mga aswang na dapat kayo mga iha. Hindi basta-basta ang aswang na nagbigay nito sa inyo. Kakaiba sila. Anong ibig sabihin? Niyanggaw kayo ng mga bago nating kapitbahay. Mga aswang sila. At dahil doon sa sawsawan ninyo, hindi kayo naging aswang. Hindi kami makapaniwala. Grabe, nakakakilabot, nakakatakot. Muntik na kaming maging aswang. At paano na lang kung hindi kami nakagamit ng kalamansi? Aswang na kami. Nung gabi na yun, Sir Paul, sa galit ng tatay ko, tinawag niya ang mga kumpare niya. Kasama ang matandang albularyo. Sinugod po nila ang bago naming kapitbahay. At sa isang iglap, nagkaroon po ng kaguluhan. Hindi na po kami sumama noon. Ito na lang po ang kwento ng tatay ko. Sa pagdating daw po nila doon sa bahay nga po ng mga kapitbahay namin na bago, hindi raw po lumalabas ang mga ito. Kahit pa pinagtatangkaan ng araw nila. Kahit pa susunugin ng araw nila yung bahay. At kung ano-ano pang mga pinagsisigaw daw nila. Pero makalipas daw po ang ilang mga minuto, nakarinig na lang daw po sila ng malalakas na sigawan. Hindi sigaw ng tao ha. Bagkus, sigaw ng mga nakakatakot na hayop o ng mga nilalang. Tapos nakita raw po nila sa himpapawid na may nagliparan ng mga malalaking nilalang. Mga ibon na malalaki, papaitaas. Sinubukan pa nga raw nilang habulin. Kaso sino nga ba naman daw sila para mahabol ang mga aswang na iyon? Sinunog daw po nila ang bahay.
Hindi na nga raw nila sinubukan pang pasukin ang loob dahil base sa matandang albularyo, baka raw may mga patibong doon o kung ano-ano pa. Mas maiging sunugin na nga lang daw ito para kung ano man daw ang meron doon, hindi na raw mapakinabangan pa at hindi na rin mabalikan ng mga aswang. Mula noon, hindi na po namin nakita pa ang pamilya na iyon. At mula din po noon, Sir Paul, ang kalamansi naging parte na nga ng buhay ko, ng pamilya ko. Kahit nga sa pamilya ko ngayon, mga anak ko, asawa ko, kalamansi is life literal. Masustansya dahil pampahaba ng buhay. Pero literal din na pampahaba ng buhay dahil sasagipin ka nito sa mga aswang. Hello po. Bea na lamang po ang itawag nyo sa akin. 1999 nang mangyari ang karanasan na ito. Nangyari po ito sa probinsya po namin, diyan sa may Masbate. Nag-aaral pa po ako noon ng kolehiyo at sa mga pagkakataon po na ito nagbabakasyon lamang po ako at yung pamilya ko po nito nandoon nga sa Masbate para nga lang po magpalipas ng summer. Nasa baryo po ang bahay ni Lola. Nga pala, nanay po ng nanay ko ito. Simpleng-simple lang ang buhay doon. Malayo sa gulo, sa ingay, at yun ang nagustuhan ko doon sa lugar. Wala ang mga ingay ng sasakyan, ang polusyon, ang usok, ang baho ng kapaligiran, ang maruming ilog at kung ano-ano pa na makikita mo sa kamay nilaan. Doon sa lugar na iyon, talagang ang aliwalas, ang presko, ang sarap mabuhay. Kaya binabalik-balikan ko yun kapag may pagkakataon ako. Ngunit Sir Paul, may hindi inaasahang pangyayari noong bakasyon ko po na iyon. Isang hapon noon, nakarinig po ako ng isang matanda. "Pansit! Pansit kayo dyan! Pansit! Pansit! Bili na kayo ng pansit!" Pagkita ko po sa lansangan sa tapat ng bahay ni Lola, meron po ako nakitang isang matanda. Naglalako ito. May hawak po na malaking timba. Patuloy po siya sa sinasabi niyang, "Pansit! Bili na kayo! Murang-mura lang! Pansit kayo dyan!" Sir Paul, isa sa mga paborito kong pagkain mula noon hanggang ngayon ay ang pansit. Pansit bihon, pansit luglog, pansit malabon, chami, o kung ano man basta pansit. Kakainin ko po yan. Kaya ora mismo ay kumuha po ako ng pera sa wallet ko. Tapos, lumabas. Noong mga panahon na yon, tulog ang mga magulang ko kasi hapon po nito . 1:00, 2:00, ganun din ang lola ko tulog. Samantala yung ibang mga kapatid ko naglalaro. Hindi naman sila mahilig sa pansit, ako lang, kaya hindi ko na po sila inaya. "Manong, magkano po ang pansit?" "Iha, dahil buena mano ka, libre na lang sa'yo." "Naku, hindi po magbabayad po ako." "Hindi nga, naku wag mong tinatanggihan iha kapag binibigyan ka ng kung sino, lalo na kapag mga negosyante ng libre basta buena mano. Mamalasin kami." Talaga po?" "Oo, pag buena mano at may nagbigay sa'yo, tanggapin mo lang para swertihan kami." Kung ganun sige po. Sige po, bigyan niyo po ako ng isa." Nakasupot na po ang mga pansit. Kumbaga nakaparti-parti na po ito, Sir Paul. Napakarami nga mainit-init pa. Halatang bagong luto. Tapos makikita mo na kumpletos ricados, gulay, karne, tapos yung pansit. "Manong, wala po kayong kalamansi?" "Iha, huwag ka na magkalamansi. Masarap naman ang pansit ko kahit walang ganon." Sige ho." Sir Paul, para po sa akin, kapag kumain ka ng pansit, hindi po pwedeng walang kalamansi. Partner talaga yan. Pero imbis na tugunan pa siya, nagpasalamat na lamang po ako at umalis. Binigyan niya na nga ako
Tapos magsasalita pa ako ng kung ano-ano. Nagpasalamat na lang ako. Yung matanda naman, ngumiti lang po ito. Magaan naman yung loob ko sa kanya kasi ang gaan po ng aura niya. Mukha rin naman po siyang mabait. Alam niyo yung mga matatandang lalaki na mapagbigay? Ganoon po yung vibes na nararamdaman ko sa kanya. Mabilis akong pumasok sa bahay ni Lola. Tapos kumuha ng plato at sinalok doon yung pansit. Grabe, napakarami pang ang servings Tapos sumabog kaagad yung napakabangong amoy. Naghanap nga ako ng kalamansi sa kusina ni Lola. Ang problema ay wala. Nagtungo naman ako sa likuran doon sa puno ng kalamansi niya. Kaso wala rin Wala pang bunga. Mga bulaklak pa lang. Ay, ano ba yan? Walang kalamansi No choice ako. Kakainin ko yung pansit kahit walang kalamansi. Ngunit sa pagbalik ko sa loob, doon sa kusina kung nasaan nga yung pansit ko, nagtaka naman ako. Nandoon na kasi si Lola. Tapos nakita ko na yung mga mata niya, gulat na gulat, natatakot at nababahala. Nakatingin siya doon sa pansit ko. Iha, ikaw ba nagpasok nito dito? Opo. Binili ko po yan doon sa matanda. Ay hindi po, binigay niya po yan sa akin. Benamano raw po ako Iha, huwag kang tumatanggap ng mga pagkain sa hindi mo kakilala. Lola, bakit po? Binigay lang naman po yan sa akin. Ay hindi, bibilin ko nga po dapat yan Diyos ko, Iha. Tignan mo, halika dito. Nakita ko na may hawak si Lola na kalamansi. Hindi ko alam kung saan yun kinuha. Baka ako, may natira sa mga stocks namin. Hindi ko lang nakita noong naghahanap ako. Pero hindi ko na po yun inintindi pa. Paano ba naman? Nang makita kong patakan niya ang kalamansi at kasabay ng paghalo nito, nagbago po ng anyo yung mga karne. Mula po sa baboy, bigla po itong nagbago ng laman. Hindi ako pamilyar sa laman na iyon pero yung isa, sigurado ako, daliri po yun ng tao. Nagtitili naman po ako. Nagising yung mga magulang ko. Yung mga kapatid ko nagpunta rin po doon at miski sila, nabigla rin at natakot. Doon na po ipinaliwanag sa amin ni Lola kung ano ang nangyari. Malamang daw, aswang yung naglalako ng pansit. Nang hahawa ng yanggaw o kaya naman naglagay ng kung anumang kapangyarihan niya doon sa pansit. Kung hindi raw ako ni yanggaw o yung panghahawa ng aswang, maaari daw na nilagay niya yon ng kapangyarihang itim. Sa pamamagitan daw nun, maaari niya akong makontrol. Pwede niya akong gawa ng masama, paggawa ng masama, o ang mas masama pa, biktimahin, kainin. Grabe, nakakatakot, nakakakilabot. Buti hindi pa raw ako nakasubo. Dahil kung hindi, kailangan pa raw ng albularyo para labanan ang kung anumang nakakapit doon sa pansit na yon. Sa mga lumipas naman na araw, hindi na po namin nakita pa yung matandang naglalako ng pansit. Ipinag-alam din kasi ng lola ko sa buong baryo yung nangyari sa akin. Kaya naging alerto po ang buong baryo. Pero siguro, natunugan din yun ng aswang. Kaya mukhang hindi na siya nagbalik pa doon sa baryo na iyon. Mula nun, Sir Paul, naging maingat na ako sa mga pagkain kinakain ko. Ultimo lahat ng pagkain na hinahain sa akin kapag hindi ko kilala ang nagluto. Pinapatakan ko yan ng kalamansi. Lalo na sa mga festahan, handaan, birthday at kung ano-ano pa. Diyos ko, nakakatroma. Kayo, Sir Paul, mga kapansit, naniniwala ba kayo sa kapangyarihan ng kalamansi? Babasahin ko po ang mga komento ninyo. Hanggang dito na lamang. Salamat po. Ako ho si Berto. Ang ibabahagi ko na karanasan nangyari early 2000s. Sa lugar kami ng Batangas nito, sa bandang Mabini. Nung mga panahon na yon, buntis ang asawa ko sa panganay namin at manganganak na nga siya noon
Malapit na. 8 buwan na po ang tiyan niya kaya halos mamutok-mutok na po ito sa kanyang sinapupunan. Wala kami naging problema sa unang mga buwan niya. Hindi po naging mahirap ang kanyang pagbubuntis. Maganda ang kapit ng bata. Malusog daw ito sabi ng kanyang OB-GYN. Ngunit noong 8 buwan na nga po ng kanyang pagbubuntis, mayroong nangyaring hindi inaasahan. Isang gabi noon, maulan. Naririnig lang namin ang mga patak ng tubig sa labas. Napakalamig ng panahon. Nasa loob lang kami ng aming kulambo. Wala akong pasok noong mga panahon na yon. Kapag weekends kasi, wala akong pasok. Wala akong trabaho. Kaya naman buong araw kaming magkasama noon ng asawa ko. Kaya buong magdamag, hindi po ako natulog dahil nagbabasa po ako ng libro niyaan. Samantala, katabi ko lang po ang asawa ko noon. Napapansin kong pabaling-baling po siya ng higa. Pakanan, pakaliwa, pati haya. Mahal, kanina ka pa hindi mapakali dyan . Anong oras na ? 12:00 na, hindi ka pa rin natutulog. Magpahinga ka na. Hindi ako makatulog, mahal . Ano bang ginagawa mo? Eto, nagbabasa ng reviewer ko. Alam mo namang mag-e-exam ako sa susunod, di ba? Ganun ba? May gusto ka ba? Gusto mo ipagluto kita, ipagtimpla ng gatas. Nagugutom ka ba o nauuhaw? Ayos lang ako, mahal. Hindi lang ako makatulog. Yung anak mo, galaw ng galaw. Hinawakan po ng asawa ko ang aking kamay at idilampi ito sa kanyang tiyan. At napangiti naman ako dahil naramdaman ko ang paggalaw ng aking panganay. Ang sarap sa pakiramdam kapag ganoon. 2 taon na rin kasi kaming kasal noon ng asawa ko. Ang tagal din po naming hinintay ang aming anak na iyon. Kaya talagang tuwang-tuwa ako. Mahal, kukuha ko ng tubig. Gusto mo? Sige. Bumangon po ako pumunta ng kusina. Umihi rin po ako. At pagkatapos ay kumuha ng isang basong tubig. Uminom din ako ng kaunti doon tapos dinala ko na yon sa kwarto namin. Ngunit sa pagpasok ko pa lamang po ng aming kwarto, bigla po ako nakarinig ng kakaiba sa itaas. Parang may kung ano doon. Nakita ko naman yung asawa ko. Sumenya siya na wag daw akong maingay. Itinuro niya po ang bubungan namin. Sa pagkakataon na yon, alam ko na kung ano ang naririnig namin o nararamdaman ko. Isang aswang. Sinenyasan ko po yung asawa ko noon. Huwag ako siyang maingay at huwag aalis doon. Bumalik ako ng kusina. Mabilis pero tahimik at pulido ang aking mga galaw. Hindi ako pwedeng gumawa ng ingay. Sa kusina ay naghanap ako ng mga pwede kong magamit para panlaban doon sa aswang. Kinuha ko ang ita ko. Naghanap ako ng mga bawang. Kaso naalala ko, nagamit ko na nga pala yung huling mga bawang namin. Linggo kasi bukas at kapag linggo ay araw ng pamimili namin. Kaya kapag mga panahong Biyernes o Linggo, ubusan na po ng stocks namin yan. Nakita ko rin yung garapo namin ng asin. Simot na simot ito. Talagang wala . Patay tayo dyan. Walang pangontra sa aswang. Mahihirapan akong lumaban sa aswang kung sakali . Ngunit pagbaling ko doon sa lalagyan namin ng mga gulay, napansin ko ang maraming kalamansi. Mahilig kasi ako sa kalamansi. Pero sa totoo lang, noong mga panahon na yon, wala akong kaide-ideya na ang kalamansi pala pwedeng panlaban sa mga aswang. At dahil nga sa desperasyon, kumuha ako ng isang dakot ng kalamansi kasama ng itak. Dinala ko po ang mga yon pabalik ng kwarto at sa pagkakataon po na yon, nakita ko po na yung asawa ko itinuturo ang bintana namin. At sa pagkakataon na yon, meron po ako nakitang lumitaw na isang mahaba at malaking braso. Grabe yung kamay niya. Mapayat lamang ito pero maugat, maitim, mabalahibo. Nakita ko na mahaba ang mga daliri at may kuko na kay haba-haba at napakadumi ng mga ito. Hindi na po ako nagdalawang isip. Mabilis at dire-diretso.
Sinaboy ko ang kalamansi doon sa aswang kahit hindi ko siya nakikita. Nakabukas kasi ang bintana at narinig ko na lamang ang malakas na sigaw nito. Hindi ko talaga akalain na epekto po yun. Pero hindi ko naman sinayang ang pagkakataon. Tinaga ko po ang kanyang braso at sa isang iglap, humiwalay po ito. Sumigaw ng napakatindi at napakalakas ng aswang. Kasabay din po noon ang pagbuhos ng malakas na ulan. Narinig ko naman po ang pagtakbo niya papalayo. Habang yung kamay naman niya nandoon sa loob ng kwarto namin, nasusunog at nag-uusok. Nilapitan ko naman kaagad yung asawa ko noon. Kamusta ka? May ginawa ba siya sa'yo? Wala. Yung anak natin, gumagalaw. Ligtas kami. Sabay po naming pinagmasdan ng asawa ko ang natutupok na braso ng aswang. At sa buong magdamag, nanatili lang po kaming gising. Kinabukasan po noon, ipinagkalat po namin sa buong baryo ang nangyari. At alam nyo ba, meron kaming isang kabaryo noon na bigla na lamang pong nawala na para pong bula. Si Mang Kepweng. Isa po itong matanda, binata, walang kapamilya. Mabait nga po ang matanda na iyon. At hindi ko talaga naisipan siya ng masama. Pagtingin po namin sa loob ng bahay niya, dito naman kami nabigla. Pinasok na po namin yon sa utos na rin po ng kapitan kasi bigla po itong nawala at kahit nga po anong sigaw namin, hindi naman siya lumalabas o tumutugon. Isa lang ang naisip naming lahat noon. Maaaring may nangyaring masama doon sa matanda o di naman kaya siya ang aswang na umatake sa amin ng asawa ko. At pagpasok namin sa loob ng bahay, sa isa sa mga kwarto niya, nakakita kami ng napakaraming lana. Lana na hindi namin alam kung saan niya ginagamit, pero base sa mga matatanda, maaaring yung mga lana daw na iyon ang ginagamit ng matanda para sa pagbabago niya ng anyo bilang isang aswang. Mula po noon ay hindi na po nagbalik pa sa baryo namin ang matanda. At mula rin po noon, hindi na rin po kami inatake ng aswang o kahit sino sa aming baryo dahil lahat kami naging maingat na po. Hindi na po kami nagpapawala ng asin at mga bawang at higit sa lahat, ang mahiwagang kalamansi na talagang epektibo pangontra sa aswang. Dito na lamang po, Sir Paul. Sana nagustuhan nyo ang kwento na ito. (1998) Probinsya po ng Aklan. Umattend ako noon ng isang fiesta. Sobrang saya ko nga po noon. Ang dami kong nakilala, dami kong nakainuman, nakasayawan at higit po sa lahat, nakain. Timawa kasi ako noon. Basta fiesta, birthday, binyag, kasal o kung anumang selebrasyon, pinupuntahan ko po yan kahit na hindi po ako imbitado. Ganun sobrang kasabikan. Binata pa kasi, wala pang masyadong inaatupag at higit sa lahat, walang kinatatakutan. Ayun, may nangyaring masama tuloy sa akin. Lasing na lasing ako noong umuwi ng bahay. Yung nanay at tatay ko noon, kinagalitan pa nga ako. Pero wala po akong pakialam. Natulog lamang ako noon. Nga pala, estudyante pa po ko nito. At bakasyon naman po noong mga panahon na yon. Kaya wala talaga akong magiging problema. Ngunit sa pagising ko, Sir Paul, ibang eksena ang inaasahan ko. Oo, nandoon po yung masakit yung ulo ko. Parang umiikot ang aking paningin. Nakita ko sa paligid ko ang nanay at tatay ko pati mga kapatid ko. Nandoon din ang ilang mga kapitbahay ko. Anong ginagawa nila dito? Bakit? Tinitignan po nila ako. Samantala yung mga kapatid ko naman umiiyak, natatakot sa akin.
Nagbubulungan naman yung ibang mga taong nandoon. At sa harap ko naman, Sir Paul, may nakita po akong isang hindi pamilyar na lalaki. Matanda na po ito. May bandana pong nakapalibot sa kanyang noo. Tapos may mga tangkay at may mga dahon-dahon pang nakasukbit dito. Nagdadasal po siya. Hindi ko naman maintindihan ang kanyang salita. Hindi Bisaya eh. Para itong Latin. Anong ginagawa niyo? Bakit? Hirap na hirap ako noong magsalita. Nasusuka ako, nahihilo. At makalipas ang ilang saglit nang magkamalay-malay na talaga ako, naramdaman ko na lamang na hindi po ako makagalaw dahil nakatali ang aking mga kamay, paa, sa bawat haligi ng aking papag. Hindi ako makagalaw, ang higpit-higpit po ng pagkakatali sa akin. Kasabay po nito, naririnig ko ang tibok ng puso ng bawat taong nakapalibot sa akin. Naririnig ko rin ang bawat galaw ng dugo sa kanilang katawan. Yung pag-agos nito at naaamoy ko yun. Ang bango-bango. Parang nakaramdam ako ng gutom. Parang natatakam ako sa kanila. Nakita ko naman yung kapatid ko na napakaliit pa. Umiiyak at natatakot ito sa akin pero kakainin kita. Lumapit ka sa akin. Kakainin kita. Kakainin kita. Hindi ko alam kung bakit ko nasabi yun, Sir Paul. Nasisiraan na ba ako? Samantala, sa patuloy na pagdadasal ng matanda, mas lalo akong nahilo at nakaramdam na rin ako ng mga sakit sa iba't ibang parte ng aking katawan. Partikular sa aking tiyan. Nasusuka ako, naduduwal ako, natatay ako, may kung anong gumagalaw sa aking sikmura. Aray ko, Nay! Patulungan niyo ako, Itay! Itay! Kakainin kita. Halika rito. Kakainin kita. Hindi ko na alam kung anong mga pinagsasabi ko noon, Sir Paul. Hanggang sa hindi ko na po alam ang mga sumunod na nangyari. Basta ang natatandaan ko na lamang noon, sa lakas ng katawan ko noon, natanggal ko ang taling nakaipit sa aking mga kamay at paa. At pagkatapos, wala na. Sa muling pagdilat ng aking mga mata, muling bumungad sa akin ang aking pamilya. Pero sa pagkakataon po na yon, napakagaan na po ng aking pakiramdam. Inay, Itay, ano pong nangyari? Nakita kong naluluha si Inay. Ganoon din si Itay. Ang mga kapatid ko natatakot pa rin sa akin, nandoon sila sa likod. At lahat po sila nakita ko. Sugatan. Ano pong nangyari sa inyo? Inay, Itay. Anak, huwag kang mag-alala. Magaling ka na. Hindi ka na aswang. At doon po nila sinabi ng detalyado ang lahat ng nangyari. Naging aswang daw ako at nakawala doon sa papag. Naglaban daw kami ng albularyo. Pero masyado raw po ako malakas at masugatan ko ang albularyo. Bukod doon, nasaktan ko rin daw po ang mga kapatid ko. Kaya pala sila takot na takot sa akin. Ganon din po ang nanay at tatay ko. Pero magaling daw po ang albularyo makipaglaban at gamitin ang kanyang kapangyarihan. Tapos noon, tumulong din daw po yung mga kapitbahay po namin. Pati na yung mga kaibigan ko, mga kabarkada ko. Nasaktan at nasugatan ko rin daw po sila. Pero sa huli, nahawakan daw po nila ako at doon isinagawa ng albularyo ang matinding orasyon sa pamamagitan at sa tulong daw ng kalamansi. At makalipas po ang 24 oras, nagbalik na po ko sa pagiging tao. Sabi po ng albularyo, mukha raw na yang gawa ko doon sa festahan na pinuntahan ko sa may aklan. Tagakapis po kasi ako noon eh. Dinayo ko pa talaga yung aklan. Yung festahan po doon na ang nag-imbita sa akin, hindi ko naman talaga lubos na kilala.
Hiyang-hiya ako noon. Wala po akong mukhang maihaharap sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, sa mga kabaryo ko. Kaya humingi ako ng tawad sa kanilang lahat. Sorry ako ng sorry. Ginawa ko ang lahat para makabawi po sa kanila. Sa awa naman po ng Diyos, bumalik po sa normal ang lahat. At ako, heto, nasa puso ko pa rin po ang sugat na dinulot noon sa akin. Nahihiya pa rin po ako sa mga kabaryo ko, lalong-lalo na sa mga kapatid ko. Nasaktan ko sila dahil sa katimawaan ko sa pagkain at sa alak. Dahil minsan, naging isa kong aswang. Matagal nang nangyari ang karanasan na ito. Hindi ko na matandaan, basta dekada 80 pa ho. Gibo na lamang ang itawag niyo sa akin. Isa na siguro sa mga pinakamatatandang tagapakinig ninyo, Sir Paul. Nagbabakasakali lang naman ako na magpadala ng kwento sa inyo at baka mapili po ninyo. Dekada 80, may pamilya na po ako niyaan. Pero masasabi kong kalakasan pa po ng katawan ko niyan. Nga pala, magsasaka po ako, magbubukid. Palay, prutas, mga pananim at kung ano-ano pa ang kinabubuhay po ng pamilya ko noon. At dahil po sa araw-araw na pagod, may mga pagkakataong kami ng mga kaibigan ko, mga kumpare ko, ng mga katrabaho ko rin, nag-iinuman, Sir Paul. Sa mga panahon na yan, meron kaming paboritong inumin noon. Nilalagyan po namin ito ng kalamansi. Ganun lang, talo-talo na. Basta sasamahan ng maraming pulutan, solve na kami magkakaibigan. Marami kami noon. Siguro, aabutin din kami ng 10 at lahat kami noon ay mga magsasaka. Isang araw ho, katatapos lamang ng aming ani, kanya-kanya kaming dilihensya ng mga kita namin sa mga asawa namin. Nagtira kami ng pang-alak namin noon at kinagabihan nagkita kami sa aming tambayan sa tindahan ni Aling Pasing. May mga daladala na kaming mga pulutan noon. Ang kulang na lamang ay alak. Tuwan-tuwa kaming lahat kasi sa araw na iyon o sa gabi na iyon, siguradong wala kaming maririnig na pagbubuliw ng aming mga asawa. Paano ba naman? Araw ng ani. Walang problema. Mag-inom kami wanto sawa. Basta tapalan ng pera ang bunganga ng misis, happy kaming lahat. Ang problema, Sir Paul, noon, alas 10 ng gabi bitin pa kaming mga magtotropa. Tapos, naubusan na po ng stock ng paborito naming alak si Aling Pasing. Kasabay naman po noon, merong dumating na isang binata. May dala-dala itong tuba. Mga manong, baka gusto niyo ho ng tuba. Binenta ho sa akin ito ng isang lalaki sa bayan. Murang-mura ko na lamang po ibebenta sa inyo, wala na po akong tutubuin dito. Siyempre kaming magkakaibigan, hindi na po pinatanggi pa. Umiinom rin naman po kami ng tuba Inilapag po namin sa mesa ang nabiling tuba sa bata. Yung bata naman po bigla na lamang pong nawala. Pagkabukas ko ng tuba, sumabog sa aming magkakaibigan ang napakabangong amoy. Ngunit yung isa kong kainuman, si Elmer, bigla kaming pinatigil. Mga pare, sandali lang. Batakan ko lang ng kalamansi. Pambawas lasa. Sige, gawin mo. Kumuha ng kalamansi si Elmer sa kanyang bahay na malapit lang din po doon sa pinapwestuhan namin. Pagbalik niya, nakahiwa na ang 3 naglalakihang kalamansi. Kami noon nagtatawanan, nagkukwentuhan. Habang abala ang iba, nakita ko naman kung papaano pinatak ni Elmer yung kalamansi doon sa may tuba. Kasabay po nito, nagulat na lamang ako, kami ni Elmer, nang bigla pong kumulo-kulo yung tuba. Hindi pa yun napapansin ng mga kasamahan namin kasi may mga amats na at abala sa iba't ibang mga trip nila. Pero kami ni Elmer, talagang nabigla kasi bigla pong kumulo talaga ang tuba
at bigla rin itong nagbago ng kulay. Mula po sa maputi-puti at transparent na kulay, bigla po itong naging itim at naging mamula-mula. Tapos umapaw po ito sa botelya. Nakita na rin ito ng iba naming mga kasamahan na bigla natakot nagsigawan. Tapos ay biglang sumabog ang napakabaho at napakalansang amoy. Dugo! Dugo ang nasa loob ng bote. Yung lambanog, naging sariwa po na dugo. Sigawan kaming lahat at sa pagkakataon na yun yung isang katrabaho namin, kaibigan, nagsalita. Mukha atang aswang yung bata na yun ah. Tara, hanapin natin yung bata. Sinubukan naming hanapin yung bata, Sir Paul. Kaso hindi na po namin nakita. Sabi nung katrabaho namin, baka raw niyayanggaw kami. Baka bibiktimahin o kung ano pang masamang binabalak niya. Buti na nga lang daw si Elmer pinataka ng kalamansi yung tuba. Yung kalamansi daw kasi, isa yan sa mga pangontra laban sa mga aswang. Kung nainom daw namin yung tuba, malamang may nangyari ng masama sa amin na wag na lang din daw namin isipin kasi nakakatakot, nakakakilabot. Kasi hindi raw namin yun magugustuhan. Mula po nun, Sir Paul, bihirang-bihira na lamang kaming mag-inuman magkakatropa. Tuwing may kaarawan, espesyal na araw o di naman kaya piyesta, na-trauma talaga kami. Kung ano nagbalik loob sa Diyos. Tagal ko na rin kasing hindi nagdadasal sa simbahan noon At mula noon, talagang lumapit na ako sa Diyos. Tinuring ko na rin yung pangalawang buhay kasi meron kaming nabalitaan sa kabilang baryo naman po. Mga nag-iinuman din daw at merong nagdala sa kanila ng tuba. At yung 3 sa kanila, naging aswang at hindi na raw nila nakita. Ang huling balita daw nila, pinagpapatay daw yun doon sa kabilang nayon. Mga manonagis daw ng aswang yung pumatay sa mga ito, habang yung iba naman, hindi po nagtuloy yung pagiging aswang nila kasi yung ilan daw sa kanila nakagamit ng kalamansi. Sa ulam, sa sausawan o sa kung saan pa. Basta raw, nakapasok ang kalamansi sa sistema nila at yun ang lumaban sa kung anumang ginawa ng aswang doon sa tuba. Grabe yun. Grabe talaga. Laking pasalamat namin kay paring Elmer. Dahil doon nagtino kami. Buti na lang talaga may kalamansi. Apo, dalin mo ang kalamansi na ito. Lola, hindi na po. Fiestahan po ang pupuntahan namin. Bakit po ba, para saan po yan? Basta apo, kapag nasa tiyak na kapahamakan ka, maililigtas ka nitong kalamansi. Hindi ko po makalimut-limutan ang pangungulit at paalala sa akin ng lola ko na iyan. Dahil po kasi sa pangungulit na iyan, meron akong natuklasan at napigilan po na panganib para sa aking kaibigan. Best friend ko po. Kung ano yon, halina po kayo. Pakinggan niyo po ang karanasan ko na naganap dito sa probinsya namin sa Davao taong 1999. Dalaga pa ako noong mga panahon na yan. Nag-aaral pa po ako sa high school. Sa totoo lang, sa pista po na iyon ay hindi naman talaga ako ang inimbita. Yung kaibigan ko na matalik, tatawagin na lang po natin siya sa pangalang Gemma. Hetong si Gemma ay meron pong manliligaw. Tatawagin na lang po natin sa pangalang Mark. At dahil best friend ko nga po si Gemma, wala akong ibang nagawa kung hindi samahan siya. Kasi nahihiya daw siya. Gusto niya ron ng kasama. Ako naman noon, Sir Paul, go lang. Kainan naman yun Isa pa, baka may poging lalaki rin doon na binata na matitipuhan ko. Subok na lamang din.
Nang makarating kami ni Gemma sa baryo nila Mark, sumalubong kaagad sa amin ang magandang piyesta. Natutuwa naman ako noon kasi mahilig din po ako sa fiesta. Kakain ako ng marami. Kung may mga pageant, may liga, manonood din ako. Bahala na kako si Gemma makipagdandian. Ayoko maging third wheel. So yun na nga. Hindi naman po masyadong liblib ang baryo nila Mark. Tipikal na baryo. May magagandang bahay, may luma, may pang sakto lang, may pang katamtaman lang na estado, may pang elitista. Tipikal na baryo, pero probinsya vibes pa rin po ito. At sa pagdating nga namin sa bahay ni na Mark, napag-alaman ko na may kaya pala ang lalaki na ito. Si Gemma kasi, may kaya din po ang pamilya niya. Mula kasi ito sa mga politikong angkan at maganda rin po ito. Si Mark gwapo rin at masasabi kong bagay na bagay nga po sila. Kaso, kabisado ko yung best friend ko na yon. Hindi niya tipo si Mark. Siguro sinusubukan niya lang ito. O baka naman inaaral pang ugali ng lalaki. Tinitignan kong pasado. Pihikan kasi sa lalaki ang best friend ko na iyon. Pinakilala po kami ni Gemma sa pamilya niya. Ganon din sa mga kaibigan at mga kamag-anak nito. Napakarami nilang handaan. Lechon, mamimili ka na lamang. At ako naman, lechon talaga ang pinunteriya ko. Samantalang si Gemma, pansit ang pinili niya. Si Mark pa nga po yung kumuha ng pansit ni Gemma eh. Pagkaabot po niya ng pansit po kay Gemma, umalis din po ito. Ang sabi niya, may kukunin lang daw siya sa kwarto niya. Kumain raw kami. Ako naman, sinimulan ko na po ang pagkain. Pero napansin ko po si Gemma, parang aligaga. Hoy, ba't di ka pa kumakain? Wala kasi ako makitang kalamansi. Hindi masarap ang pansit kapag walang kalamansi, alam mo yan. Heto. Saan galing to? Pabaon niya ng lola ko sa akin. Ha? Bakit? Ha? Ay naku, ang dami mong tanong. Kumain ka na nga lang dyan. Nilantakan ko yung lechon, Sir Paul, at sarap na sarap po ako. Pero maya-maya, nagulat ako dahil hinawakan po ni Gemma ang aking kamay. At pagbaling ko po doon sa pagkain niya, doon sa may pansit, kasi ito ang tinuturo niya. Nakita ko na umuusok po ito ng kulay puti at medyo kulay pink. Ano yan? Huwag ka maingay. Tara na. Hinila po ko ni Gemma papalabas ng bahay ni na Mark. Hindi naman kami masyadong pinansin kasi abala ang lahat ng mga tao doon. Tumakbo kami papaalis. Ako nga dala-dala ko yung pinggan ko na may lechon at maraming kanin. Ano ba ginagawa mo? Bakit ba? Tumigil ka. Tingin mo yung pagkain mo. Pinatakan po ni Gemma ang aking pagkain. Pero wala namang nangyari. Hoy, bakit mo papatakan ng kalamansi yan? Gravy dapat o kaya naman sarsa. Walang nagbago sa pagkain mo. Bakit ba? Ano ba yung nangyari doon sa usok? Ginagayuma ako ni Mark. Ha? Ano? Sabi ng lolo ko, kapag pinatakan ko ng kalamansi ang mga pagkain, kapag nagbago o kaya naman bumaho, malamang gawa ng aswang yun. Pero kapag pinatakan mo ng kalamansi at nag-usok ito ng puti o di naman kaya pula o pink, ginagayuma ka nang nagbigay sa'yo nito. Ginagayuma ako ni Mark. Nangilabot ako sa totoo lang. Kumuha pa ako ng kalamansi doon sa aking bulsa at pinagpapatakan po yung aking lechon at kanin. At safe dahil walang nagbago. Habang naglalakad kami, nilalantakan ko po yung lechon at kanin. Ang daming sinasabi nito ni Gemma. Kasi ginagayuma na nga raw siya, kain pa rin ako ng kain. Ang sabi ko na lang sa kanya, di naman akong ginagayuma, ikaw. Tsaka, ayun na nga, okay na. Naligtas ka na ng mahiwagang kalamansi ng lola ko. At doon ko na na-realize na yun pala ang tinutukoy ni lola. Ang mahiwagang kalamansi na pwedeng makaligtas sa bingit ng peligro. Mula noon hindi na nga nagpakita si Mark kay Gemma. At ako naman, kapag lumalantak ng pagkain,
pinapatakan muna ng kalamansi. At sa totoo lang nadidisappoint nga ako eh. Kasi dumating na rin sa point na sana may manggayuma sa akin. Ay, sa lakas ko kasing kumain, Sir Paul, lumobo na rin po ako. Pero lumipas naman po ang mga panahon. Nagbalik alindog program na rin po ako. At hindi rin po nagtagal, dumating na rin po ang lalaking Mr. Right ko na hindi na kinakailangan pang gayumahin ako para mahalin siya. Anyway, dito na lamang po, Sir Paul. Ito ang kwentong kalamansi ko. Hindi lang pala panlaban sa aswang ang kalamansi. All-in-one din pala ito. Dahil pangbunyag din pala ng gayuma. Again, this is Rosa from Davao City. God bless us all. Solid kapansit since 2019. Salamat po. Hello guys, kung umabot ka sa parte ng video na ito nagpapasalamat po ako. I-invite po kitang mag-subscribe sa mga channels po natin. Yan ay ang yan ay ang Paul Adventures, ang motovlogging at exploration videos at adventures ng buhay ko, ng family ko. Abangan kita dyan, hintayin kita dyan kapanset. Suportahan nyo rin po ako dyan. And then, subscribe po kayo sa Dear Sir Paul Tagalog Horror Stories, ang side channel din po natin na horror stories din sa mga naghahanap ng mga kwento ni Mang Kanor. Dyan nyo po siya matatagpuan. Napakarami po nating lineups dyan ng mga kwento ni Mang Kanor na kapapadala lamang. Kapit tayo, salamat sa pakikinig. Hanggang dito na lamang po ulit. Maraming salamat sa walang sawang pakikinig at pagsuporta. Ako po si Paul. Hanggang sa muli, Mac, Panset,